Hey guys, it's CA and welcome back to my YouTube channel! Guys, for today's video, meron tayong kasama and kasama natin ang isa sa mga disciple namin, si Clarky. Hello guys. Yan, so this time, meron tayong hindi siya yung guest na i-interviewin, pero guest siya na magtatanong. Okay. Ay, by the way, pakilala muna natin si Clark, mahal. Ikaw na magpakilala kay Clark. By the way, si Clark po ay disciple ko since siya ay 12 years old. Ngayon, ilang taon niya na, Clarky? 18 po. 18 years old. Mas malaki na siya sa akin ngayon. So, sa amin. So, Anyway, sige, start tayo. So, matagal na namin kasama si Clark, guys. Online pa yan, Saints community pa yan. Hello sa mga Saints gods before. So, si Clarky ang nasa behind the scene natin. Siya na yung kinakabahan kapag di na-play yung ganito. Bakit wala to? even ako pag mag-livestream, si Clarky nasa likod ng computer. Yes! So, si Clarky ang mga nagde-display every time nag-livestream si Past Dave. So, marami na, taon na namin kasama si Clark. Yeah. So, yeah. What's your question, Clark, for today? Question lang. Paano nyo po nalalaman kung emotion lang po or talagang leading po talaga sa atin? Kasi parang naisip ko po na nature ng isang tao yung emotions. Kaya kung ano po yung parang ibigin ng ating isip, parang ayun po yung parang sinasabi natin sa isip natin na ito, parang kalooban nito na Lord. Pero paano nyo po malalaman na leading po talaga siya ni Lord at hindi po lang. emotion mo? Okay. So, kailangan natin maunawaan na si Lord hindi nagbabago. Ito yung gusto kong i-establish. Si Lord hindi nagbabago. Ang emotions, fleeting. Ibig sabihin, from time to time, nagbabago. Once naman si Lord ang magsalita, sinabi niya talaga, at kailangan talaga mangyari. So, malaman natin kung emotion lang o hindi. Halimbawa, yung isang bagay na kinoconsider na nalilito ka, galing ba to kay Lord o hindi? Kapag lumipas yung mga araw at pabago-bago rin yung desire mo patungkol sa bagay na yun, at pabago-bago rin yung gusto mo maging response sa bagay na yun, depende sa kung anong nararamdaman mo at that time, hindi galing kay Lord yun. Pero ang isang bagay na galing kay Lord, anuman ang emosyon mo, masaya ka man, malungkot ka man, nasasaktan ka man, as long as nagaling kay Lord yung isang bagay, buong-buo pa rin to sa puso mo. Hindi magbabago. Whereas kapag emotion lang siya, kapag hindi ka na masaya, ayaw mo na rin yun. Kapag nasaktan ka, ayaw mo na rin yun. Kapag masaya ka, may iba ka ng gusto. So, Emotion-led yun. emotion-led yun. That's spirit. Kapag emotion-led kasi, nagbabago yung response mo doon sa bagay, nagbabago yung desire mo doon sa bagay, depende sa nararamdaman mo. Pero, kapag spirit-led at galing talaga kay Lord, it means kahit na nagbabago yung sitwasyon, nagbabago yung emosyon, nagbabago lahat ng nasa paligid mo, and yet still, the word, the rema things na naririnig mo, nare-receive mo, ay same pa rin. It means it's from the Lord. Yeah. Kaya hindi lang parang sa panahon na yun, gusto mo yung bagay na yun, but nag-stand ka kahit anong panahon, kahit masaya ka or malungkot. That's right. Andun pa rin. Matindi kasi emotion eh. Minsan parang feeling mo, ito na talaga yung pinapagawa ni Lord. Gusto ko talaga gawin to. 100% ako ito na talaga. Tapos dumating yung kinabukasan, parang di ko na feel siya gawin. Parang iba na yung yung desire ko doon. It's not from the Lord. It's just our emotion leading us. Mayroon pong follow-up question sa inyo na when was the time na nasabi niyo po na ito si David, si CA, ito na talaga yung para sa akin? Siguro sa akin, yun yung time na yung 4 a.m. moment. Yeah. Yung 4 a.m. moment. Kasi there was a time, guys, dahil ministry partners kami ni Pastora CA. Tapos, alam niya yung nangyari sa college life ko, ganun. Walang iba talaga nakakaalam. Siya lang nakakaalam sa college life ko. Tsaka wala rin akong kausap nun na kahit sino. So, alam niya yung yung college life ko, personal life ko at that time. Then, nag-aral ako ng political science kasi in preparation para sa law, pag-abogas ako sana.
So, it was 4 a.m. in the morning. Tapos dumating sa point na parang bigla ako napagod sa lahat ng ginagawa ko. Kasi tuloy-tuloy, wala pa akong tulog. Tapos couple of weeks na ganun, puyatan talaga. Then I came to a point na binitawan ko na lang lahat ng ginagawa ko. Tapos, hindi naman ako yung like formally talagang nagpray. Alam mo yung nakipag-usap ka lang kay Lord na napabulong ka lang. Sabi ko, Lord, pwede mo bang gisingin si CA ngayon? Kailangan ko lang ng makakausap. So, binitawan ko yung mga ginagawa ko, napasabi ako lang ng ganun kay Lord. Then, just a couple of minutes, maya-maya, 4 a.m. yun biglang nag-message sa akin si Pastora CA. Sabi niya, ginising ako ni Lord. Sabi niya, kailangan mo daw ako. Ano nangyari? Nung sinabi niya yun sa akin, doon na yung time na napaisip ako, hindi na friendship to. Hindi na friendship to kasi pinapakita na talaga sa kanya ni Lord even sa panaginip at alam ni Lord na magkukos yun ng confusion sa amin kung ang will lang ni Lord talagang total friendship lang. Pero that time, Hindi niya sinabi. wala pa akong sinabi sa kanya. Nashock lang ako at yung time na yun, hindi na siya nawala sa isip ko. So, it was just amazing kasi alam niya na kailangan ko talaga. So guys, di na ako nawala sa isip niya. May ikot na ako na. Grabe, sige guys, vlog na to Ayun yung time na ito talaga si CA para sa akin to. Ito yung hinanda ng Panginoon. Oo, tapos nung time na kino-confirm na namin siya sa isa't isa, meron kaming time na ito talaga masabi namin talagang si Lord na talaga to. Kasi naiyak din kami nung nalaman namin sa isa't isa. Nung time na kin-clarify na ni Pas Dave sa akin, sabi niya nung gabi na yan, sabi niya, hindi na kita i-chat lang ng pa-ministry. Sabi niya, intentional na kitang i-chat kasi gusto na, this time, I want to pursue you. But, may sinabi din siya doon na he will honor my season. Grabe, giling pa yun. I-honor niya daw yung season ko. Kasi guys, alam niyo yung principle ko. I don't want naguluhin yung season ko talaga. Na for me, kaya sinagot ko si Pas Dave nung graduate na ako. Last year lang, 2024. So, hindi ko, ang tagal niya nag-pursue, nag-wait. Pero, dahil nagsa-study pa ako nun, sabi ko, wala muna, ayoko muna, antayin mo kung mag-aantay ka. Kung hindi ka naman, kung tingin mo parang, may sinabi pa ako nun, diba? Sabi ko, kung natatagalan ka na, okay lang din naman, no hard feelings, no string Pero malungkot attached. siya pag sinasabi niya yun. Di ba? Pero at least, Galing sa ilong. oo, ang galing ha. Ano ba? Vlog ko to, di ba? Bakit parang ako yung nabubuli? Yun, so, Alam niyo guys, yung pag ginawa ko talaga yun, malulungkot siya. Ganun. pero guys, dahil I'm a woman of principle. So, sinabi ko nun, ayoko nang, basta wala mo naman naligaw, ganyan, basta friends lang, wait ka na lang kung wait, there's no strings attached. May sinabi ako sa kanya na kapag dumating yung time na inalaw na talaga ni Lord sa relationship, I'm not the leader, but you're the leader. I will submit to you. And I will just listen and obey God sa gagawin mo sa leadership na inilagay sa leadership ng relationship natin. Then after na, may sinabi siya sa akin na doon kami naiyak pareho kasi hindi namin na-experience na pwede pa pala namin siyang ma-experience knowing our past relationship. Ano yung sinabi mo sa akin ng love? Ang prayer ni Mama Kamo sa'yo during that time is, So there was a point in my life, I was so heartbroken. As in, yun yung time na nag-decide na ako na, hindi pa nakakaalam. yun yung time na nag-decide na ako na hindi na ako iibig pa. Yun yung time na, sabi ko, Lord, pambuhay, maglilingkod na lang ako sa'yo. Hindi na ako magmamahal pa. At that time, I was so baby sa faith. Then, pero at that time, serious din ako sa commitment ko na yun na, Lord, my life is yours. Iuukol ko sa'yo buong buhay ko hanggang tumanda ko, ayoko na mag-asawa. At gusto ko, ikaw na lang yung partner ko. And true enough, naging life ko talaga siya. And then, nung time na yun, na sobrang heartbroken ako, yung mother ko, pinag-pray ako. Alam niyo yung ayokong ipag-pray ako that time kasi alam kong ipag-pray niya ako na Lord, bigyan niyo siya ng partner. At true enough, yun din talaga yung partner niya. Prayer ng mother ko that time, ang bigat talaga ng loob ko. Alas 3 yata ng madaling araw yun, pinag-pray niya ako. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po someday yung anak ko na magiging partner, yung submissive. Bigyan niyo po siya ng woman of God. Bigyan niyo po siya, Lord, ng woman of faith. Bigyan niyo po siya, Lord, ng understanding, caring, loving partner. Nung time na yun, sa deep within my heart, nireject ko talaga yun.
parang parang labag sa kalooban kung ini-speak sa akin yung mga bagay na yun. Kasi nga, parang settled na sa heart ko na, hindi na ako mag-aasawa pa. Parang, okay na ako kay Lord hanggat tumanda, ganun. Pero, hindi ko alam na ganun pala talaga ka-powerful yung prayer ng mothers. In-honor talaga ni Lord. Kaya even sa scripture, yung mga panalangin ng mga nanay, hindi matanggihan ni Lord. Talagang sinasagot ni Lord. Talagang ginagawa niya ng himala. Si Mary unang nagsabi kay Jesus doon sa first miracle niya sa wedding, 'di ba? Imagine ni-request ng mother niya. So kaya going back, kaya nung sinabi ni Pastora C.A. na I will submit to you, yun yung isa sa defining moment sa akin na Ito na talaga yan. Ito na talaga yun. Ikaw yung katuparan ng panalangin sa akin before ng nanay ko. Everything na mayroon ka, everything na sinabi mo sa akin, yung character mo, yung heart mo, it's the very same na laman ng panalangin ng mother ko sa akin at that time. So, nagkaroon din ng matinding peace sa heart ko. At may pakiramdam sa akin nun na parang pag tong babaeng to nakita ko pa sa iba, parang ang laking kawalan sa akin. Ang laking kawalan sa akin nung nakita ko yung bagay na yun. Kaya yun yung time na nasabi kong eto na talaga yun. Yung moment na yun yung eto na yun moment ko. Balikan ko lang po yung sinabi ni Paz kanina na dumating po kayo sa point na parang gusto niyo pong i-stop yung parang relationship niyo po with each other. Like, parang ayoko ng ganito. Parang let's be friends na lang. Kaya parang ko rin po dun kay Paz na ano po yung pakiramdam ng Ginanon ka? ng parang turn down ka ng girl. Parang ano yung difference niya sa break up sa ganun na walang label pero para kayo nag-break? Di ba parang iba po yung feeling nan pero parehas din masakit. Yeah, that's right. Actually, ikakwento ko sa inyo guys yung background doon. Ito yung background nun guys. So before, because of ministry, si Pastora C.A. yung ginawa kong head sa mga women's doon sa ministry na pinapangunahan ko. Then, ako naman yung sa pangkalahatan tsaka sa mga kalalakihan. Yung time na yun, nagawain. Tapos bigla ako nag-MIA kasi magpe-prayer and fasting ako. As in, guys. Tapos, ilang araw, gano'n. Pag nag-fasting ako before, di talaga ako nag-online, as in no gadgets, as in totally, mawawala talaga scenario. Then, that time, bigla ako nawala. Tapos dumating yung araw na mag-online ako, gano'n. Pag online ko, nag-message ako kay Pastor C.A. Tapos yung message ko siya, nagtataka ko. Sabi ko, ba't parang may iba? Kasi parang ang tahimik niya talaga, ang tipid, ganun. Parang cold treatment. Tapos at that time, medyo parang naasar-asar ako. Kasi, bakit ganun? Wala naman ako ginawa sa'yo. Tsaka, yun? Kaya ako that time, na ano bang term, na asar? Kasi, bakit ganun? nag-message ako sa group chat namin ng mga leaders. Yung mga leaders ko at that time. Witness ka nun, Clark. Nandun kayo. Oo, andun si Clark. Tapos nagme-message ako, pero di niya alam na ito yung nangyari. Tapos yung nagme-message ako doon, nagme-message ako. Yung mga leaders na nagme-message din doon, nire-replyan niya. Siya hindi. Tapos ako hindi, doon sa GC. Hindi niya ako nire-reply sa GC. Tapos ngayon, lalo ko na-asar at that time. Sabi ko, anong ginawa ko dito? Tapos deep in my heart, ang nasa isip ko, ano ba naman to? Feeling may something sa amin. Para ang tawag dito, yung para kailangan suyuin, ganun, mag-silent treatment, mag-cold treatment sa akin. Tapos bigla niya sinabi sa akin, dito ako pinaka nabuksan sa mga bagay-bagay. Sabi niya sa akin. Reaction ka ba talaga? Siyempre, gusto ko lalagyan ng effects yun, ganun. Sabi niya, ayoko kasi nang saka mo lang ako i-message yung kailan mo lang gusto. Boom! Hindi guys, ito naman yung explanation ko dyan. Kasi parang parang pag may need lang or something, basta parang ang naging nun sa akin is, yung dating. Parang, ang dating nun sa akin is parang, I don't deserve that kind of treatment. Parang, it is not clear anymore for me. So, I want a clear intention, clear,
purpose, bakit mo ba ginagawa yun, bakit mo ba ako chinachat, bakit though yung chat naman talaga namin, it's all about ministry. ministry. Pero ayoko lang talaga nung may personal na, kasi parang for me, it's more than ministry eh. So, ayoko nang ganun, kasi parang for me, yung mga ganong type of question, para siya sa taong nila ni Lord, para sa akin. Kaya at that time, sabi niya, mula Hindi ngayon, ako, oo. maging professionals na lang tayo sa isa't isa. Yeah. Ganun. Huwag mo na akong kausapin, ganon, gato na Ministry na lang, lang. ministry na lang. 100% ministry na lang. Parang ang naging feeling po ni Ate C, parang May something. you were taken for granted, ganun. Oh, Like, yes. tawag dito, kakausapin ka lang pag convenient, ganyan. Pag okay, ganun. Yeah. Syempre, goods naman. Parang naintindihan ko rin sa part Healthy na yun. boundaries. Yun Healthy yung gusto kong gawin. Healthy boundaries. Pero during that time pala, may effect na sa kanya. Sa akin din naman, parang iniisip ko during that time, ang effect niya sa akin is parang parang nababypass ko ata yung sarili kong boundaries na nilagay. So, yun, may mga boundaries kasi akong nilagay. So, parang feeling ko during that time, parang na-bypass ko siya, hindi ko nasunod yung sarili kong boundaries. Kaya ayoko na, kinat ko na talaga, as in, sinabi ko sa kanya, sobrang tapang ng pagkat ko sa kanya, alam ni Pas David yan. Kaya yun, nung time na yun, in-honor naman niya, and then dun na siya nag-start magtanong, kaya nagtanong na din ako kay Lord, kasi kung friends ba to o hindi ba to friends, kasi kung friends lang, kailangan ko talagang as in talagang kailangan ko talagang mag-set ng wall, hindi naman wall, boundary na lang. Kailangan ko mag-set ng wall, kailangan ko putulin yung mga nakasanayan na hindi talaga dapat. So, kailangan kong gawin yun. So, that's why I asked God during that time. Hindi dahil sa nagmamadali ako o crush ko siya o meron something. It's just that I want to clear so that I know the boundaries and I know kung anong dapat gawin during that time. So, yun. Nung time na yun, sakto, nag-Pear Mountain kayo, di ba? Yun na yung time na yun. Yes, yun na yun. Tapos ako rin, that time, kaya sabi ko nga sa inyo, sinabi niya sa akin yun, nasaktan ako na parang more than heartbreak. Kaya nagtaka na ako, bakit ganun? Bakit parang Anong meron? And to be honest, during that time, umiyak ako nung gabing yun at di ko rin maintindihan kung bakit. Yun na yung time na nagtanong na rin ako kay Lord. See? Nagtanong na rin ako kay Lord at that time. Umiyak. Ako hindi ba umiyak? Wala lang yun sa akin. See, girls, please set your boundaries. Kasi tingnan nyo, I just set my boundaries, may umiiyak na. Set your boundaries. Ito ha, bilang lalaki, gaano kahalaga para sa inyo yung may boundaries ang isang babae? Anong dating kapag ang babae may boundaries? Respect. For me, respect. Kasi, ibig sabihin, hindi siya basta-basta. Hindi basta-basta, hindi low value ang tingin niya sa sarili niya. Alam niya yung worth niya. Kasi it's very rare these days eh. Kaya for me, once na ang babae alam niya yung worth niya sa pamagitan ng okay, hanggang dyan ka lang. Kung hindi mo lilinawin yung yung intention mo, hanggang dyan ka lang. Parang sa mga lalaki, lalo namin gustong i-pursue yung babae at ipanalangin at that time dahil alam namin treasure to. Ito yung sinasabi ng Bible na treasure talaga kasi hindi siya pag na hanggang surface lang. Gusto niya idig talaga siya sa puso ng Panginoon. Sa'yo, Clark. Sa akin, alam niya yung identity niya as woman and anak ng Panginoon. At ayun din, agree din ako dun sa sinabi ni Pas na mas masarap i-pursue yung babaeng parang hard to get. Ganyan. Yes. Kasi meron akong sinasabi sa isip ko kahit dati pa na ayoko sa babae na madali kong makuha kasi baka madali din akong iwan. Kaya, kasi 100%. pag mas madali, sinasabi ko sa sarili ko, ang principle ko, baka pag madali ko nakuha itong babae na ito, baka madali na akong iwan. Kasi madali ko lang siya nakuha kasi pwede nyo rin gawin sa iba yun. So, ayun, mas masarap i-pursue yung mga hard to get. And ayun po yung para sa akin. So, yun pala yung importance, no? Kapag, yun yung POV ng mga lalaki kapag ang isang babae may boundary. May sa amin, may tawag dito, may peace sa amin and somehow parang assurance na hindi to basta-basta mag-entertain ng ibang lalaki sa buhay niya. Kasi dahil alam niya yung worth niya at dinaanan ko yung proseso niya, hindi ako basta-basta uonsihin ito sa iba.
Kaya napakahalaga nung na yun sa amin, nung bagay na yun. Ganda. So before we end this, let's end this with an encouragement to our viewers. Dahil dalawa ko yung lalaking kasama ko dito, let's give them an encouragement. Sa two different season kasi yung meron dito. Isang season of waiting and isang season of marriage. So, let's give them for the young men na nanonood sa atin or sa kahit young women or sa mga nasa season na meron kayo. Let's give them an encouragement. Anong pwede nilang gawin sa season ng waiting habang nag-aantay sila? Ikaw bilang nasa season of waiting, anong ginagawa mo? Habang ikaw nag-aantay doon sa time na dalhin ka na ni Lord sa partner mo? And as someone naman na married na, what can you advise and encourage to the men who's in that kind of season? Yan. Yung mga married na rin. Yung mga married naman. Yan. Isa lang ang dyan na nag-ano sa akin. Naniniwala ko na during waiting season, meron ding pruning season. Like, andun din yung may inaayos ang Panginoon sa'yo sa pwedeng attitude, pwedeng pinapahaba ni Lord yung pasensya mo. Kasi, malay mo, pag transition mo dyan sa pag-aasawa, yung asawa mo makulit, ganyan. Joke lang. Kaya, merong mga ganun na during pruning season, may mga dadaanan ka na magpapahubog sa'yo, magpapagrow sa'yo para ihanda ka to that next season, sa season na yon na kakailanganin mo. That's so, ayun, ang parang advice ko lang na in-impart din sa akin is mag-focus sa faith kasi ayun yung magiging pundasyon mo sa pagpunta sa season na yon. Mag-focus sa faith, magpalalim sa Panginoon, mag-serve, kasi iba yung pag-serve ng single ka at yung may asawa ka. Kaya i-maximize natin yung kabataan natin. And kasi minsan lang tayo maging bata. So, talagang yung kabataan natin ay ibigay natin yung time natin sa Panginoon. Kasi, ayun, kaya mag-focus sa faith and wag mag-settle at wag gigisingin yung dapat hindi pa muna magising. Amen. Wow. Wag magsisettle sa parang masalis or yung uso tong word natin, wag magsisettle sa situationship, wag magsisettle sa puro uncertainties na mga bagay na hindi leading ng Panginoon. Kasi merong mga maaaring kiligin ka, sumaya ka sa mga bagay na yun, pero yung happiness sa ganong parang pag nag-settle ka sa ganon, hindi siya magtatagal. That's right. Kasi meron din doon, may mga cons din doon na may mga unnecessary pains na pwede kang matamo pag nag-settle ka sa ganon. Na dapat hindi mo naman mararanasan, pero dahil nag-settle ka sa ganon, nag-disobey ka, mararanasan mo. So, wag nating hayaan That's na right. matutunan natin sa hard way. Doon na tayo sa wisdom ng Panginoon. So, ayun, sumunod tayo sa Panginoon at hindi natin kailangang habulin. Hindi natin kailangang magmadali. Kasi darating din naman, kasi katulad ng sinabi ko kanina, na minsan lang maging bata. So, hindi tayo pabata, kundi patanda tayo. So, darating din yung time na magkakaroon tayo ng someone, ng makakatuwang natin sa paglilingkod. Wow. Ayan po. Ganda. Galing, a proud mentor. Okay. Parang galing sa experience. Oo. Parang Okay lang. Sometimes talaga ito. Sabi nga talaga nila, di ba? The best teacher is your experience. Okay, Past Dave, ikaw naman. Bago pa ma-hot seat tong katabi ko, doon sa kabila. Uwi. Pero sa'yo naman, Past Dave. Thank you, Clark, for that. Ang ganda ng perspective. Honor That's God. Seek God muna. Paayos 100%. muna. Ganda. So, sa season naman ng marriage, love, ano ang pwede mong encourage sa kanila? men's, young men, old men, love your wife as Christ loved the church.
Yeah. Buhay talaga yan sa Buhay kanya, yan. guys. In every seasons ng marriage, ano pa man ang pinagdadaanan, ano pa man ang maging sitwasyon, ano pa man ang mangyari, it all boils down to this. The correct response is to just love your wife. Whether you understand the situation or not, whether you feel it or not, whether it's hard for you to do it, yet, just love her as Christ loved the church. Kasi nung minahal tayo ni Christ, kasi naunawaan ko lang yun nung kinasal na ako eh. Before, nababasa ko lang siya, it's more like an information to me, pero naging revelational siya sa akin nung nagkaroon ako ng asawa. That's right. Na napatanong ako before, bakit kaya hinalin tulad ni Lord yung pagmamahal dapat ng mga lalaki sa asawa nilang babae kung pa niya minahal ang simbahan? Ibig sabihin, nung minahal niya kasi tayo during that time, He demonstrated His love for us through this, that while we were still sinners, Christ already died for us. So, hindi na hinintay ni Lord na maging maayos, perfect muna tayo bago niya tayo piliing mahalin. The same is true pala sa marriage. Kahit na minsan di maunawaan yung sitwasyon, you always need to choose love. Always need to choose just love, just love, just love, just love. In every situation, at the end of the day, if you will choose love, you can never go wrong with it. Kaya, yun na. Love her, love your wife as Christ, love the church, understand. By the way, don't get me wrong, hindi lang ako yung palaging umuunawa sa aking wife, hindi lang ako yung palaging nagmamahal sa aking wife. Many times, siya yung gumagawan sa akin, many times siya yung nagpapakita ng patience sa akin, many times siya rin yung nagmamahal sa akin. Pero it's just the role of men na una dapat gawin yun sa kanyang wife. Kasi the moment na makita ng wife na iba yung pagmamahal mo sa kanya sobrang tindi, yung pag-unawa mo sa kanya sobrang tindi, yung pag-aalaga mo sa kanya sobrang tindi, kung anong tinanim mo sa kanya, yun lang din naman ang aanihin mo. At kung ano yung nakikita niya sa'yo, yun lang din ang gagawin niya sa'yo, because your wife will be a reflection of who you are. Wow. So, wag kang magtaka kung bakit naging ganyan yung wife mo. It's because that's who you are to her. Ganun mo siya pakitunguhan, ganun mo siya itrato, ganun mo ipakita sa kanya yung ibig sabihin ng marriage. Pero kung pakita mo siya ng kind of marriage kung paano minahal ni Kristo ang simbahan, then you will be shocked because you will reap everything you have sown. So, just love your wife as Christ loved the church. Wow, thank you guys for that beautiful advice. So I hope that everyone learns from that Amen. advice. And so yeah, that's it for our very long fellowship vlog. Kasi guys, it's Sunday and nag-rest lang kami. Anyway, so thank you guys for watching. So that's it for our Amen. vlog. Thank you, Hindi na to guys. mini vlog, it's mini vlog. Anyway guys, please don't forget to like, share, and subscribe, and click our notification bell so that we can be updated to one another. That's right. So follow us on our social media accounts. Thank you and shalom. Shalom.